Okay, good day mga katropa. So, share ko lang sa inyo itong aking ginagawang piston. So, ito, nagkaroon ulit tayo ng order. Pinagawa ulit sa atin. So, ito guys, gawa ko ng konting review itong piston kasi ang tagal-tagal ko na gumagawa ng video pero hindi ko pa nagagawa ng video yung aking ginagawang piston. So, ito, simple lang naman pagkakagawa ko doon sa piston. Ito. So, ganito yung stock niya na. Ayan. So, guys, sa material pa lang, makikita mo na yung diferensya. So, yung kulay ng stock maputla. Makitab din naman siya kasi maputla yung pagkaputi niya. Unlike nitong, itong ginawa ko, parang siyang stainless. Pero hindi siya stainless, ha. Ano lang siya, yung T6 aluminum. Ayan. So, yung iba kasi iniisip, baka minodified ko lang yung stock. Tapos, ayan, pinakinis. Tapos, nilagyan ko lang ng head. So, ibang materials to. So, medyo mas matigas ito kumpara dito sa stock. Kita nyo naman sa kulay, oh. Tapos, ayan, yung pwesto nung, ayan, yung pinaka-divider niya. Bali, guide din pala yan para hindi kumayod itong buntot dun sa loob ng cylinder. So, yun yung trabaho nito, guide din yan. So, ayan, tingnan yung distansya ng guide, hindi pantay. 'Di ba? Iba yung distance ng loob. Kasi kung minodified ko yan, dapat magsinlayo lang yan sa katong gawa ko. Kaso mas malayo, 'di ba? Kaya ito talaga yan, custom made ba. Ayan, ito yung materials niya, no, tambong rod. So yun, tapos yung good dito, naka 12mm na yung butas niyan. Tayo wala na tayong example ng maple leaf spring, pero din sa piston na ginagawa ko, pumapasok na yon yung M165. Kasi dito sa stock, masikip. Maliit ang butas ito. Yung nasa loob, dito. Kasi itong bukana, 12 rin yan. Parehas lang nito. Pero yung pinakaloob niya, 11 na lang. So, medyo masikip. Kaya pag nilagyan nyo siya ng maple leaf na spring, wala. Hindi napasok. Kaya dito, dire-diretso na yan. Tapos, sa kanyang dulo, ayan. So, yung ginagawa ko, naka-cap type na. So, yung stock o-ring type lang to eh. So, yan, no. Solid na, urethane cap. So, para siyang goma. Ayan, no? Malambot lang naman siya. So, hindi to basta-basta mabubunot, kasi, ayan. Ayan. So, kita nyo naman, nakalock siya. Hindi siya basta-basta mahuhugot dyan. Tapos yun nga, ayan. Yung tail niya, napapansin nyo yung tail na to, makapal. Yung stock natin, medyo manipis lang, oh. Kaya ang dali niya mapudpod pagka dumadaan sa sear. Lalo na kapag steel sear yan, mas madali niya mabibingaw yan. Pero itong gawa ko, ayan, yan basta-basta mabibingaw kasi makapal. Tapos yun nga, mas matigas pa yung material na ginamit. T6 aluminum. So, yun lang. Tulad nga na sinasabi ko dati, yung ganitong klase ng piston, hindi siya yung pang overall na upgrades na pwede nyong gawin. Pang overall. So, hindi siya pang overall na upgrade. Ibig sabihin, baka isipin nyo, pagka gumamit kayo ng ganito, magiging accurate, malakas, matibay yung baril nyo. So, hindi yung ganon. So, ang purpose lang talaga ng piston na ganito, para mas mabigyan kayo ng consistent na hangin. Kasi nga, ito, yung cap type niya, kasi nga, mas selyado. Kahit matuyuan yan, siguradong selyado pa rin yung hangin. Kasi nga, habang tumutulak yan, bumubuka yung cap, naglalak yung hangin, hindi nakakalabas. Diba?
plus factor pa na mas matigas yung material. So, itong T6 aluminum. So, hindi lang naman pang double bell BSR-10 yung ginagawa ko. So, gumagawa rin ako ng pang ibang unit. Halimbawa, pang L96. Saka yung mga pang Tokyo Marui na BSR-10. So, pinagkaiba lang naman ito yung taba. Mas mataba yung Tokyo Marui BSR-10. Pero yung haba niya parehas lang. Yung taba nito. Mas mataba lang yung BSR-10 na Tokyo Marui. Okay? So, yun lang, nabigyan ko lang kayo ng konting idea doon sa ginagawa kong piston. So, yun. So, yun lang, marami akong ginagawang pyesa. Minsan may pang pistol din, gumagawa rin ako. Pero hindi man lahat ng pyesa ng pistol nagagawa ko. So, so yun, sa mga interesado mag-inquire, i-message nyo na ako sa aking messenger. So, yun din naman yung ginagamit kong pangalan doon sa aking YouTube channel, saka doon sa Facebook ko. Parehas lang yan. So, madali nyo lang ako mahanap. Okay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood.